Ang mga pulpul nga na pulis ay natakasan naman ng dahil kay Dax. Dito nga ay binagbabaril ni Dax ang ilan sa kasamahan ng mga pulis, kung kaya't itong si Moira ay dali-dali na namang nakatakas. Again and again, nakakaasar. Nakuha ni Dax ang lahat ng kanyang makakaya na maprotektahan nga ang ina nitong si Zoe, dahil napamahal na nga siya dito kay Zoe. Kung kaya't naitakas nga niya itong si Moira. Agad-agad sinabihan ni Dax itong si Zoe na anuman daw ang mangyari ay wag na wag siyang aamin kahit ano pa ang gawin sa kanya. Nakasabot siya ni Moira dahil ayaw ni Moira na si Zoe ay madamay sa kasalanan. Naman itong si Zoe ay hindi natututo at hindi takot gumawa ng kasalanan. Kaya naman ang anak ni Moira na si Zoe ay lumalaki ang ulo dahil sa tuwing magkakamali ay laging sinasalo ng ina at laging pinagtatakpan. Pinapalabas lagi ng ina na wala itong kasalanan at malinis itong si Zoe. Sa kabilang banda, nagtatalo nga itong si Justine at itong si Annalyn dahil na rin itong si Annalyn ay labis siyang pagdududa dito sa kanyang pinsan. Malakas ang kanyang kutob na ito nga si Justine ay kasabuat ni Moira. Siya ang inutusan ni Moira na mag-text sa kanyang ina, kung kaya't muntik na ngang mapahamak ang kanyang ina. Inis na inis si Annalyn, lalo't patuloy pa rin itong nagsisinungaling. Sinabi niya kay Justine kung nagawa na niyang magsinungaling noon, maaring uulit-ulitin pa niya ang pangyayaring iyon. At sinabihan niya ito ng masasakit na salita na hindi umano deserve ni Justine na maging isang anak nitong si Giselle dahil napakasama niya. Napakabait umano ni Giselle para magkaroon ng isang masamang anak. O nga naman ang sinabi nitong si Annalyn dahil kas nga ito na sinungaling. Dahil sa mga narinig ni Justine ay uminit ang kanyang tenga at hindi nga niya nakontrol ang kanyang emosyon at nasampal niya itong si Annalyn. Sinubukan niyang magpaliwanag kay Annalyn na hindi na magagawa nga ang mga bagay na iyon. Nalinis umano ang konsensya niya at wala siyang ginawang kasamaan. Umano siyang tenex at hindi umano niya kilala yung si Moira. At isa pa, hindi niya gusto yung si Moira at ayaw niyang makipagsabuhatan doon. Ngunit isang kasinungalingan dahil napilitan si Justine na gawin ang ayaw niya. Siya mismo ang nag-text. Ipit lamang sa sitwasyon nitong si Justine at ginagamit nga siya ni Moira at nitong si Zoe dahil na rin sa may alas itong nakita na ito nga si Justine ay may ginagawang anomalya at ang files ay naroon nga kay Moira at sa oras na hindi nga siya makipag-cooperate ay maaaring mabunyag din ang kanyang sekreto na maging dahilan na papalayasin niya siya sa Apex. Gagawin niya ang lahat-lahat na hindi lamang mabigo ang kanilang plano ng kanyang amang si Eric. Kailan pa man ay lalo malambot na ang puso nitong si Justine dito sa kanyang ina. Noong mga time na masama ang pakiramdam nitong si Giselle ay inabot nga niya ang cellphone. Matapos magpasalamat nga nitong si Giselle ay narinig mismo ni Giselle sa bibig niya na nagsabi ito na thanks mom. Kaya naman tuwang-tuwa itong si Giselle kahit hindi niya masyadong narinig. Ngunit masaya siya na kahit papaano ay naging mabait na sa kanya ang kanyang anak. Mga bagay na matagal nang pinagdarasal nito si Giselle ang magang mabait sa kanya at makabawi nga dito kay Justine. At umaasa din siya na magkaayos sila nitong si Annalyn. Kung kaya't meron ngang nalalapit na program, ito nga ay magkakaroon nga ng birthday party itong si Annalyn. At dito nga'y maiisipan ni Justine na bumawi sa kanyang pinsan dahil nung mga nakaraang araw ay nagkaaway nga sila nito at hindi nagkaintindihan. Kung kaya't nais nito na siya na nga ang mag-organize ng party. Matapos nga ang malaman nitong si Annalyn ay nagtaka siya. At sinabi dito kay Giselle na sana raw ay sincere siya sa kanyang ginagawa at sana din sabihin na niya ang katotohanan kung ano talaga ang kanyang nalalaman. Lakas kasi ang kutob nitong si Annalyn na talagang itong si Justine ay kasabwat ni Moira kung kaya't siya mismo ang nag-text.
Guluhan si Giselle dahil ito nga si Annalyn ay tela may puzzles na pilit ipinapasolve. Maaring may nangyaring hindi maganda kay Justine at dito kay Annalyn at dapat nga niyang matuklasan hanggang sa marinig nga niya ang usapan nitong si Zoe at itong si Justine kung saan nagtatalo ang dalawa. Na sinabihan nga ni Zoe itong si Justine na kung may binabalak siyang masama sa birthday ni Annalyn ay huwag niyang ituloy dahil siya umano ang makakalaban nito. Subalit, iginiit ni Justine na nagkakamali siya sa kanyang pagdududa. Hindi niya gagawin yun kay Annalyn. Nais niyang makabawi at sincere siya sa kanyang gustong gawin dito kay Annalyn. Wala siyang masamang plano at sa pagkakaalam umano niya ay silang mag-ina, si Moira at itong si Zoe ay may malaking plano at mayroong pasabog na gagawin sa birthday party nitong si Annalyn at narinig yun ni Giselle.